Sikot ka pa na maraming pasikot-sikot, pupunta ka pa ng Subic, pupunta ka ng business para mag-iwawa uli ng Maynila, i-classify mo ulit siya ng percentage stocks dahil nilisod ka kung bakit. Kasi alam naman natin ang free-port zone, tax-free yan. Di ba? Okay, pupunta ka ng EPSA para tax-free ka. Pero I don't think lulusot, di ba? Kaya pag-isipan mo mabuti. Dahil once na naging VAT ka, prone ka na sa investigasyon. Ngayon, yung second options natin, na pupunta tayo ng isang corporation, it doesn't mean na makakalibre ka. Yung tax liability, nandun pa rin. Hindi rin eh. Alam mo kung bakit? Kasi, kaya pumasok sa isip ko na gano'n. Lumalim ang investigasyon nila, pwede silang gumawa ng letter para mabuksan lahat ng tinatawag na okay. Anong kasimple? Okay, wentuhan tayo. Kakatapos ko lang sa meeting. So pinag-uusapan namin yung about sa BIR, sa mga tax, sa mga payments na dapat mong bayaran pag meron ka ng negosyong maayos. And usually nababasa ko, nakikita natin lahat sa paligid na ano nga ba ang uunahin natin? Diskarte o diploma? Okay, ang advice ko naman dyan, pagsabayin mo. Pagsabayin mo dapat yung diskarte at diploma para dalawa pasok ng pera sa'yo. Okay, may story pa nga dyan na nakwento ko sa isang podcast yun eh. Kumbaga yung topic ko dun sa diskarte o diploma eh, yun nga, yung ibang mga estudyante dyan o ibang kabataan dyan, dahil ito ngayon yung era ng paggawa ng pera. Kumbaga ito yung nung araw di uso to eh, how to make money, di uso to. Kung ano yung mga napapanood, napaparinig mo sa mga hip-hop music o sa mga ano-ano mga movie, wala nagtuturo na gumawa ng pagkakaperahan. So ito na yung era. Yung ibang kabataan ngayon tinatamad mag-aral, gusto make money kagad. Pwede naman, very good naman yun, lalo na sa mga nasa high school pa na gumagawa ng pagkakaperahan yun, yung legal gumagawa ng pagkakaperahan na ayos naman yun, very good naman yun. Pero yung iba nagpapadrop, yung iba mas pinipili nilang mag-diskarte lang, ayaw na mag-school. Nung araw tinatamad din ako mag-school eh. Pero awa ng Diyos, natapos ko naman yung high school ko, naka 3 fourth year ako, tapos nakapag-college din naman ako. Hindi nga lang graduate, pero di ko rin talaga sineryoso yung pag-aaral. Pero mahalaga, marunong ako mag-English, marunong bumasa ng English, umintindi ng English at magbigkas ng English, marunong mag-math kahit papano, basta merong calculator. Pero ang point sa pagiging negosyante, kailangan talaga merong diploma at super madiskarte. Tapos, the biggest surprise ngayon ng paligid, lalo na sa mga negosyante, yung biglang nag-charge ng tax ang different platform o lahat ng platform. Gaya ng Shopee, Lazada, TikTok, yan, yung mga tatlong laking platform ng marketing o bilihan. Meron na ngayon tax. Ngayon, mga tropa, yung iba, nakakadismaya rin sila. Siyempre, nagsisimula pa lang ako. Paano ko makapagsimula ito eh? Nagsisimula pa lang ako. Kailangan ko kagad ng mga TIN number, mga BIR, ganun. So, yung iba, na ipagsayawan, gumawa ng web store, yung iba gumawa ng ganito, gumawa ng ganyan. Wala eh, kasama talaga sa negosyo talaga na magbayad at lumaban ng patas eh. So sa katulad kong ito, nahihirapan din ako. Kasi bakit? Ito nga yung tinatawag na yun nga yung topic natin. Diploma o diskarte.
So kung nakapag-diploma tayo, kahit pa paano, marami tayong alam sa mga bagay-bagay. Well, meron naman akong idea, meron naman alam naman ako, pwede naman mag-google, pwede magtanong, pero syempre, iba pa rin talaga yung ginamit mo yung diploma. Diba? So ako, nag-champion ako sa streetwise. Literal na doon ako ng gulang, doon ako nakadiskarte, pero kailangan din talaga ng diploma. Hindi naman lagi dala-dala mo yung diploma. Ang point ko dyan, kung nag-aral ka rin nila, alam mo lang din ang oras yung pag-aaral, edi maganda rin yung sagot mo sa mga bagay-bagay. Madaling bumasa ng mga documents, pirmahan mo to, pirmahan mo yung ganyan. Marunong kang mag-decision ka agad, mabilis ka mag-decision. Kasi sa isang negosyo, kailangan talagang may alam din. Sa mga nuknukan ng gulang dyan, tandaan mo, hindi mo kayang hawakan yung milyon kung no read, no write ka. Siguro pwede. Pwede naman. Ako katulad ko, no read, no write ako eh. Pero ang nakakatakot dyan, maraming scammer na magugulang sa dokumento o sa papel. Paano yan? Katulad ko rin, tamad ako magbasa. Usually, karamihan din dito, tamad magbasa. Diba? Pirma ng pirma, oo, hindi pa pwedeng ganun. Hindi pa pwedeng ganun. Okay? So, ang topic ngayon dito ngayon, sa pinag-uusapan natin pag may mga ganyan mga eksena, bagalan mo lang, reviewin mo, basahin mo ng mabagal, intindihin mo. Pwede rin ipatagalog yan sa mga kasama mo, o sa nanay mo, o sa mga friends mo. Paintindi mo nga sa akin to. Kasi bakit? Milyunan na yung galawan dyan eh, di ba? Well, pinakadabis talaga dyan ay yun nga. Okay? At ma-advise ko naman to sa mga nagsisimula sa negosyo na meron lang singil yung TikTok o yung different platform like Shopee, Lazada. Kailangan natin lumaban ng patas. Hindi kasi uubre, nuknukan ng gulang lang lagi. Kailangan din natin magbayad ng pamasahe. Kailangan din magbayad ng ganito para ganyan. Kasi yun talaga ang mundo. Hindi lagi ikaw yung lalamang, hindi laging ganito. Okay? Kasi hindi ka makakapag-expand, hindi ka mag-grow pag hindi ka rin nagbayad ng tax natin. So pag itindihan mo ako, syante ka na. Pero sana nga, tindihin mo rin. So, sa mga ibang kids dyan, sa mga sisimula pa lang sa negosyo, pagsabayin mo yun. Okay? Diploma at diskarte. Alright? Diploma at diskarte. Combo yun. Dalawang pera ang pasok sa buhay mo. Alright? Get that money. Okay, one thing lang ulit. Para sa mga estudyante dyan, habang nag-aaral din diskarte ng pagkakaperahan, pilitin mo at tapusin mo yung pag-aaral mo. Okay? Pag nag-gets mo ako, na-perfect mo yan, yung hustling na yan, natapos mo yan, alam mo gamitin yung diploma, marunong ko magbasa, marunong ko magbilang, hindi ka basta-basta magugulangan sa mundo ng papel at dokumento. Okay? At least may idea ka. Diba? Kaya ako sa'yo, Young King, diploma, diskarte. Sabayin mo.